Magandang umaga po, mga kapatid. Ikinalulugod po namin ang inyong pakikibahagi sa banal na Eucharistia. Ngayon ay ika-5 linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay. Ang mangunguna sa ating pagdiriwang ngayong umaga ay si Reverendo Padre Benjo Cahota, katuwang na rektor ng EDSA. Magsitayo po tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon sa paghahanda para sa pagdiriwang ng mga banal na misteryo. Alalahanin natin ang ating mga kasalanan at ang pinsala ng mga ito sa atin at sa ating kapwa. Panginoong Yesus, pinagbilinan mong magbahalan ang iyong mga disipulo tulad ng pag-ibig mo sa kanila. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Yesus, inialay mo ang iyong buhay para sa kaligtasan ng sanlibutan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Yesus, baguhin mo kami ng iyong pagpapatawad at pagtitiwala. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at pagtubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
ang maraming makapangyarihan, kami mga tinubos ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsasampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagbalik sila Pablo at Bernabe sa Listra, sa Iconio at sa Antioquia na Pisidia. Pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinagpayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. Magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Turo nila sa kanila. Sa bawat simbahan, humirang sila ng matatandang mamamahala at matapos manalangin at mag-ayunan. Ang mga ito'y itinagubili nila sa Panginoon na kanilang pinananaligan. Tinahan nila ang Pisidia at nakarating ng Pamphylia. Pinangalan nila sa Perga ang salita ng Diyos at pagkatapos ay bumaba sila sa Atalia. Mula roon, naglayag silang pabalik sa Antioquia. Dito sila nagsimula ng gawaing ginanap nila matapos silang itagubili sa pagkakalinga ng Diyos. Pagdating doon, tinipon nila ang mga kaani ng simbahan at isinalaysay ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila at kung paanong binuksan niya ang daan upang makapanampalataya ang mga Hentil. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Oh
aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem. Bumababang galing sa langit, buhat sa Diyos, gaya ng babaeng ikakasal, gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananahan siyang kasama nila at sila ay magiging bayan niya. Makakapiling nila ng palagian ng Diyos at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang kanilang mga luha. Wala ng kamatayan, dalamhati, pag-iyak at sakit, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono, ngayon, binabago ko ang lahat ng bagay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Bagong utos, ani Kristo, mag-ibigan sana kayo katulad ng pag-ibig ko. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Juan. Pagpuli sa iyo, Panginoon. Pagkaalis ni Judas mula sa huling hapunan, sinabi ni Jesus, ngayon mahahayag na ang karangalan ng anak ng tao at mahahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak at gagawin niya ito agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo ako makakasama. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Kung paano inibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-ibigan, makikilala ng lahat na kayo'y makakalagad ko. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin ang Panginoon sa Kristo. Magsiupo po tayo. Mayroon pong 4 na magkakapatid at sila lahat ay naging tagumpay sa kanilang mga larangan, profesyon. Ang isa ay naging doktor, ang isa ay naging abogado, ang isa ay naging arkitekto, at ang huli ay isang naging tagumpay na insurance broker. Noong 85 years old na ang kanilang nanay, sila ay nagpatalbugan ng mga regalo para sa kanilang mahal na ina. Ang isa ay nagpagawa ng napakalaking mansyon. Ang ikalawa, doon sa loob ng mansyon, nagpagawa siya ng isang napakalaking teatro na kakayaning umupo ang mga 50 katao at meron pang Dolby Sound. No? Bago pa ba yung Dolby Sound o luma na yan? At yung isa ay nagpagawa siya na binigyan niya ang kanyang nanay ng isang
Mercedes-Benz. At ang huli ay binigyan niya ng isang nagsasalitang loro. Dalawang kumpari ang nagturo sa loro na ito at 12 taon bago naturuan ng sapat at tapat itong loro na ito. Sasabihin mo lang yung iyong Bible verse, chapter at yung verse ay sasabihin niya na lahat ang buong sinabi mong verse. Kaya ito ang kanyang regalo sa kanyang ina. Dumating ang birthday at sabi ng ina sa kanilang mga regalo, napakalaki ng bahay mo, hindi ko kailangan yan. Mag-isa na lamang ako. Kaya maraming salamat na lang, iyo. Sa ikalawa, sabi niya, patay na lahat ng mga kaibigan ko at mag-isa na lang ako manunood. Hindi ko kailangan yan. Napakalaking teatro. Salamat, iyo. At doon sa ikatlo, alam mo, pag ako'y kumakain, nagpapadeliver na lamang ako. Paki-off lang ko yung cellphone. Thank you. Nagpapadeliver lamang ako sa fast food, kaya hindi ko na kailangan ng sasakyan. Salamat, iyo. At doon sa pang-apat, sinabi niya, ikaw lamang ang tanging nagbigay ng handog para sa akin na napakaganda. Maraming salamat, iyo, sa fried chicken. Okay. So, kung minsan po ay tayo ay nabibiyayaan, pero hindi natin nauunawaan yung halaga ng biyayang ipinagkakaloob sa atin. Ngayon po sa ating Ebanghelyo, dalawang bagay ang mahalaga na ibinibigay sa atin. Una, sabi ni Jesus, malapit na siyang mamatay at malapit na mahayag ang karangalan at luwalhati ng anak ng tao. By His death, the glory of God will be revealed. Sinabi niya ito ng huling hapunan. At ang ikalawang bagay, ang unang-unang sinabi, pagkaalis ni Judas sa huling hapunan. Dito, alam niya, ipapagkaluno siya ng kanyang alagad. Siya ay itatapwa at siya ay pagpapakasakitin at ipapatay at maghihirap doon sa kamay ng mga kalaban at mga kaaway niya. Pero ang kanyang nagawa pag huling bilin ay magmahalan kayo tulad ng pagmamahal ko sa inyo. This is a very radical and revolutionary command of Jesus Christ. Hindi niya sinabi, mahalin niyo ang mga taong magmamahal lamang sa inyo. Mahalin niyo ang mga taong gagawa lamang ng mabuti para sa inyo. Ang sabi niya, kahit ang pag-ibig ay walang kapalit, if there is no reward or there is no response, you should continue to love as I have loved you. Napakahirap, napakabigat na hamon mula sa ating Panginoon. Nagawa niya itong sabihin, magmahalan kayo kahit alam niya nahaharap na siya sa kamatayan. Nahaharap na siya sa pagkakaluno ng isang tunay na kaibigan. Pero ganoon pa rin ang kanyang nagawa. Ako po ay kumukuha ngayon ng isang program dito po sa Archdiocese of Manila. Kasama ko yung aking mga young and junior clergy ng Archdiocese sa pamumuno po o sa pag-initiative po ng ating Arsobispo, yung kanyang kabulian, si Luis Antonio Tagle. Kumukuha po kami sa Ateneo College of Continuing Education ng isang kurso, Pastoral Leadership and Management Development. Kahapon nag-make-up class po ako doon sa isang kurso, Business Process Improvement. Business Process Improvement. Nasabi ko sa loob-loob ko, ano kaya ang relasyon nito? Ano kaya ang kahalagahan nito sa aking ministry bilang pari? Pinag-uusapan doon sa isang kumpanya kung paano mai-improve, ma-develop at mapapasaayos ang gawa ng isang trabahador o isang empleyado. Kaya naisip ko, nung naghahanap ako ng connection dito sa ating Ebanghelyo,
Sabi ko, bakit nga ba mahirap magmahal tulad ng pagmamahal ni Kristo para sa atin? Sabi ko, ano kaya ang maa-analyze natin sa ating mga buhay kung bakit napakahirap gampanan itong atas ng Panginoon? Bagong utos na ibibigay ko sa inyo kung paano ako nagmahal sa inyo, magmahalan kayo. And by your love, they will know that you are Christians. And by your love, people will know that you are my children. Kaya sinabi niya, mga anak, mag-ibigan kayo. Pero tingnan po natin sa ating sariling pamumuhay. Bakit kaya napakahirap magmahal? Pag meron tayo narinig na isang taong nagsalita laban sa atin, automatic, galit na galit tayo sa taong iyon. Kahit hindi pa natin masusuri kung tunay na sinabi ng taong iyon at kung paano o anong konteksto nasabi ang isang bagay. Automatic, pag negative sa atin ang ating narinig, galit na tayo. Dalawa, maaari pag tayo ay ginawa ng isang tao ng kasalanan, mahirap na natin makalimutan ang bagay na ito. Kaya hindi na natin mapapatawad yung taong gumawa niyon sa atin. Kunwari ay napahiya ka ng isang iyong boss, napahiya ka ng iyong isang kaibigan, niloko ka ng iyong isang kamag-anak malapit sa iyo. Hindi mo na kaya patawarin, kaya hindi ka na marunong magmahal tulad ng pagmamahal ni Kristo para sa atin. Nung nabubuhay pa po si Blessed Mother Teresa, meron isang journalist na sumama sa kanyang gawain. Andun siya sa isang ospital ng mga mamamatay na mga pasyente. So nung nakita nung journalist na kung paano hinugasan, nilinisan ni Mother Teresa yung isang may sakit na ketogen na malapit ng mamatay, naamoy niya yung napaka-bahong amoy, no, na umalinaw-aw noong kanyang linisan yung pasyente niyo. Kaya nagsabi yung journalist, I will not do that for $1 million. At sabi ni Blessed Mother Teresa, neither will I. Ibig sabihin sa magkaibang konteksto, yung journalist, kahit bayaran mo siya ng $1 million, hindi niya gagawin yung ginawa ni Blessed Mother Teresa. Sa konteksto naman ng ginawa ni Blessed Mother Teresa, hindi ko gagawin ang bagay na yun o hindi ko ginawa ang bagay na yun para sa $1 million. Ginawa ko ang bagay na yun sa ngalan ng pag-ibig ni Jesus. Mga kapatid, napakabigat, napakahirap ng hamon ng ating Panginoon. Pero hindi po tayo makakatakas. We cannot deny, we cannot turn away from this commandment of God or Jesus Christ where He said, love one another as I have loved you. This is the only way to be called a true Christian. This is the only reality and truth that we will be children of God. Amen. Magsitayo po tayo.
pag-ibig sa kapwa ang siyang marapat maging tatak ng isang pamayanan at ng bawat isa sa atin, sapagkat ito ay hindi madaling gawin. Buong tiwala nating hilingin ang tulong ng Panginoon. Tayo'y manalangin. Panginoon, turuan mo kami magmahal. Panginoon, turuan mo kami magmahal. Nawa, maging inspirasyon natin ang alinsunod kay Kristong buhay ng mga pinuno ng simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kami magmahal. Nawa, pagtagumpayan ng ating mga pamayanang Kristiyano ang pagiging mailap, makasarili, at mapakiganti. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kami magmahal. Nawa, patawarin natin ng walang anumang hinanakit lahat ng nagkasala sa atin. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kami magmahal. Nawa, lagi tayong magmalasakit sa kapwa, lalo na sa mga may sakit, dukha at nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kami magmahal. Nawa, maging tahimik at malinis ang darating na halalan at maluklok ang mga tapat at karapat-dapat na pinuno. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kami magmahal. Tahimik natin panalangin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kami magmahal. Panginoong Jesucristo, gawin mo kami maawain, bukas palad at mapagpapawad, at sa gayo'y tumulad sa iyong isinila na buhay at mamatay dahil sa pag-ibig sa amin. At ngayon ay naghahalit na bubuhay ng walang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo.
ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin naman ang Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa katulian niya at karangalan sa ating kapakinaran at sa buong sambayanan ng banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsalo mo sa iyong buhay na namumugod-tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan ay siya rin umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpara sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamang tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalubig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga alagad ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong katakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kami. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ang
muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Luis Antonio na aming Obispo at ng Tanang Kapalaran. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa atin ang ating Panginoong Jesucristo, naway ang ito magdulot ng pagpapanibago sa ating puso. kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magkailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tuhayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan
at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi sumainyo. At sumayin. Dahayan po natin ang kapayapaan ni Kristo sa ating kapwa. Narito si Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan niya sa kanyang banal na piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa salita mo na ang gagawin ako. See
Panginoon, sa panahon ng pangangailangan, ay aming tinitingin kami ng tulong bunga ng aming pagkamulat sa nagbabantang pagkawasak ng kapaligiran ng pinatulong ninyo sa amin. Bunga ng marawang paglalaban at idoliyo sa iba't ibang panig ng mundo. Pagkalooban mo kami ng sapat na lakas upang kahit pangalanan ang kabutihan, katarungan, pagmamahalan at kapayapaan. Sa gitna ng labanan, ituro ninyo sa amin ang pagtutulungan, sa kasaganaan, ang pagbibigayan, sa kalalitaan, magkaroon po sana ng maayos na pamumuhay. Kung mangingibabaw na ang pagkamakasarili, ituro ninyo sa amin ang kababaang loob. Sa kawalan ng katarungan, matutunan sana namin ang pagsisisi at pagbabalik ulit sa Diyos. Kung kami ay di magkaunawaan, magpagkaroon mo po sana ng pagkakasundo at pagkakaisa. Sa kawalan ng pag-asa, malihatid po sana namin ang mabuting pag-ibig. Turuan mo kami kumalina sa halip na kalikumain. Maglingkod sa halip na paglikuran. Huwag po sana kami paghangat ng karangyaan at tuloy niyo kami ng iyong pag-ibig at kaluan na halikan. Kahit tulutan niyo kami maging tulad ninyo, sapagkat sa ganitong paraan lamang namin matatagpuan ang tunay na kahulugan ng buhay na mapagbibigay sa amin ng bagong pag-asa. Amen. O Maria, Reyna ng Kapayapaan, Manalangin po kami. magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili ka kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mo kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabago na dudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Amen. Magsiyo po kayo at ipanalangin ang pagpapala ng Diyos. Iadihan nawa kayo ng Diyos sa lahat ng masama at patnubayan kayo sa lahat ng inyong gawain. Amen. Alipin nawa kayo sa inyong kalungkutan at gawin kayong kasangkapan ng kanyang masuyong kalinga sa lahat. Amen. Magpanibagong buhay nawa kayo sa kanyang pagpapatawad at pagpapala. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, bumayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.